The Lord, manalangin tayo please. Lord Jesus Christ, thank you very much because of all thy guidance upon us, and even, O God, my Lord Jesus, for upholding us, and even, O God, my Lord Jesus, for strengthening us. Thank you very much, as this is, O God, my Lord, the last days wherein we must give importance even of our true relation to you, my God. Have mercy, as we have learned, O God, from Genesis down to Revelation, that we are victorious if we are just going, O God, to submit our hearts, our whole life, O God, unto thee, to do thy will. As this is the David said that, how love I thy law. It is my meditation all the day. Thou through thy commandments have made me wiser than mine enemies. So my God, bless our service this morning. Continue, O God, to use me to give more, Lord Jesus, O God, guidance upon these few flocks, my Lord. You encourage others also to join online, my Lord, that they must grab the opportunity, as this is only the one way on how to be get ready, to be strong, and to be victorious against our enemies, my Lord. Help us, my God. In Jesus' name, Amen. Everybody say, Praise the Lord. Psalm 17, last verse. Pakibasa natin. Psalm 17, last verse. Praise the Lord. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong bukas sa katwiran. Ako'y masisiyahan pagkabumbang sa iyong langis. Yan. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. So dito napapahayag kung ano po yung magiging outcome if you are going to behold the face of God in righteousness. When you are going to read, when you are going to hear, then it will turn out of your righteousness. Hindi po pwedeng man's righteousness dahil yung tinignan mo, yung pinakinggan mo, yung binigyan mo ng focus ay si Jesus. Magre-reflect kahit pa yung inyong natanaw, nakita sa iyong buhay. At ito hindi dapat hindi natin danggapin dahil ito lang yung way of righteousness natin. Napakinggan ko sa mga history ng mga Pilipino, wala kang makuha sa kanila na magandang halimbawa. No? Kumbaga sa sanglibutan, may makukuha ka kung ikaw ay mandaya nga naman, pumatay ka ng tao para mailuklok ka lang as presidente. Ha? Kung nandiyan ka sa sang mundo. Pero kung ating ito i-compare, ang natutuhan natin kay Lord Jesus Christ sa kanila, wala po kayong maiisip na lahat sila pupunta sa langit. Bakit? Kung inyong titignan ang katalinoan ni Rizal, talino si Rizal. Ha? Sa mata, yes, doktor siya. But makita natin sa history, ang dami niyang babae. Oh, praise the Lord, ang dami niyang babae. Dami niyang inasawa. Oh. Kumbaga, titignan din natin sa panahon ni Aguinaldo. Ha? Talagay palagi na dyan. Alam niyo kung bakit nilalabas nila mga history niyan? Dahil gusto nilang ipinatanaw na the same pa rin sa kalagayan natin sa politician natin ngayon. No? Si Aguinaldo, wala na akong ibang na-discern kung bakit namatay lahat yung nandyan na paikot niya. Samantalang yung lahat na nandyan sa nagpaikot sa kanya mga general, yan si General Antonio Luna, yan si Apolinario, si Mabini, si Bonifacio, magagaling, sila mandirigma. Lahat yan ay pinatay ni Aguinaldo. Why? Ano ang siyang ipinipicture ni Aguinaldo? Baka mamaya sila mailuklok na presidente, baka mamaya sila ang magiging presidente. That is our politician. But lahat ng mga bagay na ito, kung compare natin sa ating nakita kay Jesus, nakita sa Panginoon, hindi makakumpara. Kaya sabi ni David, as for me, I will behold thy face in righteousness. Praise the Lord. Huh? I shall be satisfied, yes, when I awake in thy likeness. Ano ang natutuhan natin sa ating Panginoon Diyos? Ang kanyang kalawalhatian na hindi po may halong nandito sa sanglibutan. Wala. Kaya tama yung sinabi niya, no?
If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Nakita mo na yung kaluwalitan ng Diyos sa kanyang pagtayong katotohanan, sa kanyang kabanalan, ang katwiran, then walang ibang pasya. Kung ikaw ay naghahangad din ng kaligtasan sa langit, anong gawin mo? Ha? And seek His face and turn from your wicked ways. Dahil yun yung nakita mo sa kanya, there is no wicked. Wala kang makitang dilim na napagmasdan mo kay Lord Jesus Christ. So yun yung isang source na ikaw ay mag-turn away from your wickedness. Okay, tama. And seek His face and turn from your wicked ways. Then I will hear, I will forgive, and then I will heal. Merong healing. Basahin mo. Psalm 119:59. Psalm 119:59. Psalm 119:59. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako'y nag-iisip sa aking mga lakad at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga Praise the Lord. Ano yung sa English? Pakibasa ulit sa English. Praise the Lord. I thought on my ways and turned from my feet unto thy testimony. I thought on my ways and turned my feet unto thy testimonies. If you are always hearing the Word of God, if you are always reading the Word of God, may nakikilala ka sa buhay mo na hindi katulad sa deklarasyon ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kaluwalhatian. So kung ikaw ay naghahangad ayon sa kanyang kaanyuhan, kasi yun lang naman ang ating tataglayin. Sa kanyang pagbalik, taglay mo yung kaanyuhan niya. Maganda yung pasya ni David na yan. Ha? I turn my feet unto thy testimonies. Oh. I turn my feet unto thy testimonies. I thought on my ways. Isipin mo ang daan mo. Isipin mo yung old life mo. Nagpapatuloy kang nagbasa sa Biblia ngayon. Nagpapatuloy kang nakikinig. Then yung napapakinggan mo na salita ng Diyos at saka yung napapakinggan mo, inyong isinasaliksik yun sa buhay mo. Hindi mo naman pwedeng pananatiliin yun kasi there is no other greater God, mighty God na katulad ni Jesus, Holy God. So yung napakinggan mo, nabasa mo, nasaliksik mo ang buhay mo. Si David, ano sabi niya? I thought on my ways and then later, kapan? Hindi mo na siya pinilit? Hindi. Sunod na versikulo. Sunod na versikulo doon, 60. I made haste and delayed not to keep thy commandments. Kita mo yan. Dito mo makita ang mga taong talagang sincero. Talagang hangad ay langit. Hindi na tayo magtataka bakit hanggang ngayon may mga matitigas pa rin na mga ulo. Bakit? Dahil ayon sa kanilang acceptance sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kanilang pagpakinig, pagbasa, hindi po nila yun sinang-ayunan. Maybe sa pride of life, maybe may higit pa na may higit pang bagay kaysa kay Jesus Christ. Hindi natin masisi hanggang yan. Ilang taon na lang sa holy place. Oh, praise the Lord. Sa mga disciples, nung hindi pa nila natanggap ang Holy Spirit ng Diyos, how long shall I be with you? How long shall I suffer with you? Pero nung natanggap nilang Holy Spirit, praise the Lord, miraculously talaga ang works of God sa kanila. Kasi tinanggap na nila ang katotohanan. The Spirit is true. The Spirit is true. And the Word is true. Kaya ngayon, dito, di ba nakakapansin din kayo? Kaya, not Israel are all Israel. Oh, praise the Lord. Hindi lahat ng mga anak sa Diyos, anak ng Diyos yun. Hindi lahat ng Israel are Israel. Ano ang sinabi doon kay James? The foundation of, sa Timothy, yes, the foundation of God is standeth sure, having this seal. What is seal? What kind of seal? The Lord, let anyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. That is your seal. Walang dungis, walang kapintasan. Bakit? Tinatanaw mo na si Jesu Cristo, siya yung bato ng iyong kaligtasan so that nandyan ang assurance ng ating kaligtasan. The foundation of God is standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are His, and let anyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So wag na natin silang titignan, wag na natin po silang gayahin. Bakit? Ang kaligtasan natin lahat dito ay under process pa.
Tandaan niyo yan. Praise the Lord. And they that endure until the end, the same shall be saved. Kaya kailangan taglayin natin yung pagiging totoo kay Jesus. Bakit? Hindi maitago yan. John 15:19. John 15:19. Hindi maitatago kung saan ka natatayo. Dahil makikita yan sa action mo, sa galaw mo. Sige. Praise the Lord. Ye were of the world would love his own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Praise the Lord. Praise the Lord. Aba, baka sa akala nyo, yung world, yung nandyan sa labas. Meron din dito kasama natin. Pinapayuhan mo, nire-rebuke mo, iniinganyo mo na mananatili, na magsunod sa kautusan ng Diyos, pero makita mo yung actuation niya. Anong sabi diyan sa 19? O sa 19? Anong sabi? If ye were of the world would love his own. Kung ikaw ay nandito sa sanglibutan, mamahalin ka ng sanglibutan. Kakampi mo ang sanglibutan. Uugaliin mo ang ugali ng sanglibutan. Yan ang sabi ng Diyos diyan. But because ye are not of the world, dahil hindi ka sa mundong ito, but I have chosen you out of the world, therefore, the world hated you. Hindi ka kasi nila kagaya. Hindi ka nila kasi ka-feather. Hindi ka nila kasi kaugali. Kaya hate ka nila. Kita ninyo noong unang panahon, na wala ka sa panindigan kay Jesus Christ. Kasama mo sila. Masaya sila sa iyo. Kung mag-shoot ka ng bola, wow! Praise the Lord. O totoo to. Kung magawa mo yung gampanin ng gawa nila, masaya sila. But because ye were not already in this world, but I have chosen you, Jesus Christ. Therefore, the world hates you. And remember, before the world hate you, they hated me first before you. Kita mo yan, orderly talaga ang buhay natin. Nauuna palagi ang pag-hate nila kay Jesus Christ, lalo na noong tinanggap mo na si Jesus Christ at si Jesus Christ nandito na sa katawan mo. Of course, ganon din ang pag-hate nila kung ano yung pag-hate nila kay Jesus, ganon din sa iyo. Bakit? Si Jesus nga, kinamuhan nila, nandito na sa iyo. Kasali ka ng i-hate nila. But, let the holy be holy still. Let the righteous be righteous still. Let the unrighteous be unrighteous still. And let the unholy be unholy still. Hindi na sila madala sa saway. Hindi mo na sila mahawiran. Magpasya na tayo. Let the holy be holy still. Let the unholy be unholy still. Behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to his work shall be. Individual ang kaligtasan. Kaya nung nabasa ko ito, ay, praise the Lord, walang ibang source of kaligtasan pala. Walang ibang source na ang buhay mo full of peace. Yes. Tumingin ka sa kaliwa, tumingin ka sa kanan, nandiyan naman ang mga biyaya binibigyan ng Diyos sa iyo. Why? As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake in thy likeness which I have seen, in thy likeness which I have heard, in thy likeness which I have received. You will be satisfied. Buhay na masaya, buhay na malakas, buhay na walang tendency ikaw ay madala ni taning because you already awakened in the likeness of God, in the likeness of Jesus Christ. Meron pa ba kayo napapansin dito na hindi in the likeness of God? Opo, kaya yan yung nakakaroon ng mga garapal na mga ugali. Praise the Lord. Paiyakin ka muna bago magsabing yes. Ano pa? Makakaranas ka muna ng kapigatian. Nakakaranas ka muna ng iyak. Bakit? Because ye were not of this world. They were in this world, yes. Therefore, the world loved them. They hate you because they are in this world. Accept it. Ganito ang buhay talaga natin. But ang mahalaga po nito is, let the holy be holy still. Let the righteous be righteous still. Hindi natin mafatong kung anong will ng Diyos. Kita niyo yung message ng isang gabi. Ang Diyos nagplano siya na kumbaga sa panahon ni Jesus Christ, ang tawag niyan is washing of regeneration. I-regenerate niya.
ang buong mundo because the world nabuhay sa kasalanan. Sa Old Testament, ganun din na naplano ng Diyos sa Juda, sa Israel. Nagkakaroon ng tinatawag na washing of regeneration. Kaya pinadala si King Nebuchadnezzar at kinuha ang lahat ng Israel doon. Yung nakagawa ng worthy of death, pinatay. Yung nakagawa ng parusahan lang galing sa Jerusalem. Pumunta ako sa Babylon, 5 years old. Pinauwi tayo, 70 years. Umuwi ka, 75 years old ka na. Paugod-ugod ka na. Ibig sabihin yung mga 20 years old, kasi ang pagkakulong at pagdisiplina ng Diyos, 2 generations. More than 2 generations. 1 generation, I think, is 30. Ilang taon sila doon sa Babylon? 70 na taon. So, ibig sabihin, isipin natin, nakakaroon ng reformation talaga, nakakaroon. Kung meron tayong mga taning pa rito na kumikilos, gagawa ang Diyos ng paraan, you will be rejected. And then, papalitan ka ng panibago. Biblically speaking po yan eh. The kingdom of God shall be taken out away from you and shall given to others that bringeth forth fruit thereof. Kaya ingatan natin itong presensya ng Diyos sa atin. Ingatan natin yung pagtawag ng Diyos sa atin. Kasi once na hindi pa rin ikaw napakinabangan, hindi pa rin ikaw na ituwid sa purpose na ikaw ay gagamitin ng Panginoon Diyos, ang Diyos din hihinto. Hindi ko malimutan yung nandun ako sa London, itong galing ako doon. Sabi sa akin ng isang pastor, could I invite you? Yes, anytime. We just passed our church, the big church there. I am the pastor there. Yes, if God's will. Nagpaalam ako kay Jesus. Lord Jesus, will mo ba na pupunta ako doon? Kasi ang isip ko doon, kapag magpunta ako doon at sa mga testimony ko sa God's power, meron siguradong makapakinig doon na, ay, please, you come. Punta ka sa bahay, sanctify mo. Punta ka sa bahay, hindi na makabangon yung anak ko. Punta ka sa bahay. Yun yung inisip ko. Ibig sabihin yan, pag i-welcome ko yung invitation nila sa akin, maging busy na ako at baka magtagal pa ako doon. Naging ako ng payag. Pastoral ulit, lumuhod ka nga dyan. Kung will ni Jesus Christ, maiwan ako rito. Meron kasing nag-invite dito na malaking simbahan. Pray naman siya. Tawag ulit sa akin. Sabi niya, Pastor, hindi nagpahintulot si Lord Jesus Christ. Bakit? Jesus is nothing with them. Praise the Lord! Si Jesus Christ ay walang kabuluhan sa kanila. Ibig sabihin, they have the form of godliness, but denying the power thereof. Ibig sabihin, ever learning, but never able to come into the knowledge of truth. Having the form of being a Christian, they profess that they know God, but in works do they deny Him. But in works they deny Him. Being reprobate, even unto all good works. Reprobate, mga rebel, mga against, mga paghihimagsik. Nabigla ako. Ay, meron palang ganun na. Nakita ng Diyos. Siyempre, sa tagal ng simbahan na yan, hindi naman po matatago kung anong klaseng pagtayo nila. So, ibig sabihin, wasting time ka lang dyan, umuwi ka na. O yun pala, hindi ko naman alam na mayroong kukursida na darating. Hindi ko yan alam. Hindi nakaset yan. Pagdating ko rito, sabi niya sa akin, Pastor Mario Brizuela, Pastor Tan, nandito po ako sa Sipukot. Ay, mabuti! Dinalaw mo sila una kung Pastor, willing na willing sila. Hindi ko na ito maharap. Kailangan meron na talagang masa ito. So, God knoweth who are you. Kilala ng Diyos kung sino sila, kung sino ka. Saan ang mga tao pang may namumuo na fear of God sa kanilang puso. Doon ka mag-expend ng iyong oras. Doon ka mag-ano ng iyong panahon. God is a God of order, therefore. Praise the Lord. So, kung meron tayo makita rito, sabihin ko sa inyo, na gano'n ang abilidad nila. Hindi po sila napadaluyan ng kanilang pagkilala kay Jesus Christ. Ibig sabihin, pero kay David, as for me, I will behold thy face in righteousness.
ang pagkakilala niya sa Panginoon, tanggap niya to become also a righteous. Ang aral, ang naipakitang kaluwalhatian ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, praise the Lord, pasok na pasok sa puso ni David. Hindi natin mapigilan ang miraculously dealings ng Diyos kay David. Bakit? Siya yung nagsabi kanina. When I thought on my ways, I turn unto thy testimonies. Nung naisip ko ang akong sino ako, nung nakilala ko ang na sino ako, I turn my feet unto thy testimonies. Yes, I made haste. Nagbadali ako. Pero meron kang mga imbitahin ng ganyan, ay sa sunod na lang. Mga ilang oras kayo magsimba. Ganun ba? Praise the Lord, mga ilang oras. Ganyan sila. Pagdating pa nila dito, kalbitin ka nila. Ibig sabihin, walang interest. Ibig sabihin, hindi po sila naiinganyo sa ipinapaliwanag ng Diyos sa kanyang kayamanang taglay. Ayaw nila. Many be called, but few are chosen. Few lang. Kita mo, hindi ka na magtataka. Sa first love ni Sister Asia Handlos, lahat isinigaw niya na. Mga classmates, mga pupils, mga kaibigan, mga kamag-anakan. Praise the Lord. Makita niyo kung sino talaga doon ang kay Lord Jesus Christ. Pati si Jesus Christ, pumunta na siya sa kanyang kamag-anak, pumunta na siya sa kanyang sariling mga tao. Even my relatives, a prophet cannot be accepted in his own country, in his own household. Napakahirap talagang magligtas ng kaluluwa, no? Napakahirap talagang magpapaunawa. But kapag sila ay may pakay din ang ating Panginoon Diyos, yung naramdaman natin na yan na presensya, ang siyang naramdaman yung mga bagong naligtas din doon. Grabe, iyak nila, grabe. Yung isa nga, yung asawa ni Brad Marco, habang pagpapaalam na kami, ano ba itong nararamdaman ko? Iyak ng iyak. Sabi ko, may pakay ang Diyos sa mga ito. Yun yung talagang pinasentro nila ang kanilang puso sa Panginoon. Pasok ang Diyos. Ang Diyos kasi nakakaalam sa bawat puso. Pasok siya, matigas man. Behold, I stand at the door and knock. Hindi nila binuksan ang puso. May reliyon yata ako. Yan. Praise the Lord. Graduate yata ako ng theology. Mga ganyan. Graduate yata ako ng pagkapastor. All sufficiency is of God. If you are going to serve God, do not base upon your own wisdom, neither for your own strength. Always, ilalagak natin ang pag-glorify sa Panginoon Diyos natin so that no flesh should glorify His life in the sight of God. No flesh, walang magmataas. Kaya ang Panginoon Diyos, pipiliin niya talaga itong sino. At idadaan pa sa proseso yan. Then, pagkatapos ng proseso, mamarakahan niya ka ng ready to deliver. Ganun, parang nasa ano tayo? Nasa factory. Oh, praise the Lord, factory ng cellphone. Kabit lahat yan. I-prove yan na okay na magamit. Mamarkahan yan, ready to deliver. Ganyan din tayo. Meron tayo nabasa dyan sa Revelation na i-deliver na tayo sa Panginoon. I-deliver niya tayo doon sa kingdom of God. Ready na. Meron akong nabasa dyan sa Revelation. So let your life to be ready. Proven na ikaw ay karapat-dapat na sa langit. Markakahan ka lang. Maybe, hindi ka na maghintay sa coming ni Jesus. Kuning ka niya na ngayon ng maaga. Biglang mawala na yung hininga natin. Praise the Lord. Nasa Bible na naman yan. The righteous shall be taken away, not knowing that the righteous shall be taken away to preserve his life in the days of evil. The righteous shall be taken away. Hindi natin namamalayan na kinuha na pala from the evil to come. Ibig sabihin, i-preserve na yung kanyang buhay. Nauna na siya. Para sa ganun, ang makamtan niya na lang, pagbalik ni Jesus Christ, yung hindi naabutan siyang buhay, kundi patay na, pero namatay, namatuloy.
Sila yung unang babangon mamaya. Because the Lord Himself shall descend from heaven with a great shout, and with a shout of the archangel. And the dead in Christ shall rise first. And we who are alive, remaining to be holy and righteous and prayerful, shall caught up together with them in the air. And then we will be with the Lord in the clouds forever and ever. Ganyan po ang siyang ating nasaing. Kaya, let your holiness continue. Let your righteousness continue. Ha? Huwag ninyong ipaagaw yan. Huwag ninyong ipahadlang yan. Kahit nino man. The best friend is Jesus Christ. Ye are my friends indeed, if you are going to do my commandments. And if Jesus Christ, if your friend, sasabihin niya lahat sa iyo ang kanyang mga sekreto. Oh, praise the Lord, kapag may kaibigan ka, lahat sa iyo sasabihin niya. Boyfriend niya, karanasan niya kahapon, lahat yan. Si Jesus, kapag siya na kaibigan mo, sasabihin niya lahat sa iyo ang sekreto niya. Saan ngayon ang pipiliin natin na best friend? Si Jesus. Praise the Lord. Si Jesus. Jesus is our friend. And ye are my friend indeed, if ye do whatsoever I have commanded you. You have no part in this world anymore, because if the world love you, you who are in this world love your own. But because you belong to Jesus, but I have chosen you, therefore the world hated you. Word outside the holy, no, meron pa rin dito naka-wordly, word by word. Sakop pa rin sila sa word because of their equation. But stand still and see the salvation of the Lord, which the Lord will give to you today. Sa panahon ni Moses, nakakaroon din ng reformation din ng mga Levites. Merong Abiram, Datan at Koran. Nagrebelde sa Diyos sa katauhan ni Moses. Namatay sila. Sumigaw si Moses doon sa mga nabuhay. Who is on the Lord's side? Let him come to me. 12 tribes yan. Alam niyo po kung sino lang lumapit kay Moses? Mga Levites. Yung mga tao na belong sa Panginoon. Who is in the Lord's side? Let him come closer to me. And then all the Levites pumunta kay Moses. Sabi ng Diyos sabi ni Moses sa kanila, magsakbat na kayo sa inyong tabak. You see? Ganyan din sa pag-preach namin sa buong mundong ito. Who is on the Lord's side? Let him come to me. Iilan lang naligtas sa Kalubihan, sa Sorsogon, at saka dyan sa Sipukot, iilan lang. Yan, magsakbat na kayo sa tabak nyo, salita ng Diyos. Magpatuloy kayo. Kailangan may pastor dito. Magsakbat na kayo sa tabak. The Word of God is tabak. Yan ang armas natin. Yan ang way of righteousness natin. Opo, pastor. Opo, pastor. Opo, opo. Wala kang narinig sa kanila na, sa sunod na lang po, pastor. Sa sunod lang kami magsilbi. Bakit sila magsabing ganon? Naabutan kasi sila nasa matinding problema. Si Brad Marco ang hinahanap yan para patayin. Namatay na sana siya, kaso napagkamalan lang. Praise the Lord, napagkamalan lang. Amo, pastor, ang aking bangka kasi doon sa Sipukot, color blue. Meron din akong kasama doon na ang kanyang bangka, color blue. Naku, siya ang pinatay. Akala nila ako. Kaya ang ginawa ko ngayon, lumayas at pumunta ako dito sa Kalubihan. Ngayon, nakilala ko si Lord Jesus Christ. Before, yung kanyang damit na pula ay naging puti. Dahil sa pagbaptize sa kanya, na vision niya mismo, na ang kanyang damit ay hindi na pula. Kasi pula totoo yung damit niya na nagbabautismo. Kasi 7 yata ang you see? Ang akala ko noon, buong barangay Tabla makinig ng Word of God. Yung pala walang nakinig. Bakit? Dahil sa hindi na siya maka-escape pa. Maraming kaluluwayan na dinala rin niya rito. Si Sister Ming. Continue to run. Do not look behind. Set always your eyes to the Lord, so that His eyes is always be set. Lord, sa spirit of contrary nila.